Okay, nasa round 5 na tayo mga idol. At dito nga, kung makikita nyo, mula round 1 hanggang round 4, wala pa kaming talo. Kaso, mukhang tagilid na kami dito sa round 5. Tingnan nyo naman, ubos na yung mga base namin na nasa gitna. Lamang na lamang kasi yung kalaban namin dito sa town hall level. Kaya ayan, isi 3 star sa kanila yung mga nasa gitna namin. Pero kahit pa paano, nagagawa naman ng paraan na makasama ko dito sa 3.0. Dahil gamit yung mga TH16 na rush namin, nagawa naman ma-3 star yung 1-2-3 nila na TH17. At dito nga kung makikita nyo, parehas na tigpitong ataf pa lang yung mga nagagamit namin. Kaso nga lang, lamang sila ng isang star. Kaya dahil dyan, kailangan muna natin magseryoso para makahabol tayo sa lamang ng kalaban. Kaya dito, nagsalang na nga ako ng matinong troops composition para sigurado na makaka-3 star. E ano nga ba yung matinong troops composition? Siyempre, isa lang at yun nga ay dalhin natin lahat ng troops. Sa dami ba naman ng troops na sinalang ko, ewan ko na lang kung hindi pa rin maka 3 star. Kaya kung trip nyo yung mga ganitong troops composition, kaya tara, panoorin natin unang banat at dito nga sa Tige 12. At ito na nga yung unang banat sa base ni Nabi, Nabinat. Mukhang mapapalaban na yung mga troops ko dito dahil max na sa Tige 13 yung mga Exbo, Inferno Tower at yung Eagle. Kaya yan yung kailangan kong unang tanggalin yung Eagle kasama yung dalawang Exbo gamit yung bulalakaw ni Tatang. Kaya unang lapag gamit yung isang Spartan. Baka kasi may mga poste ng PLDC na nakatago. At buti na lang wala naman nakatago. Kaya ginamitan ko na ng Imbispel yung dalawang kanon kasama na pati yung dalawang Archer Tower. Sabay lapag kay Tatang at tinagis agad yung bulalakaw niya papunta dun sa may Eagle. Tapos sinamahan pa ng dalawang Lindol. Kaya ayan, tanggal na kaagad yung Eagle kasama yung dalawang Exbo. Pero syempre, hindi pa dun nagtatapos dahil marami pang troops na kailangan gamitin para ma-3 star yung defense ni Nabi, Nabinat. Kaya sinuportahan ko na ng isang healer si Tatang at yung Baby Dragon naman dito sa may baba para matanggal na kaagad yung mga kalat na nandito sa may baba. Sabay lapag kay Abnoy para kalat ka rin si Tatang at ginamit ko na nga kaagad yung malaking pana ni Tupakin para matanggal sana kaagad yung dalawang air defense. Kaso hindi na pasama yung nandito sa may 3 o'clock. Magiging kalaban kasi yan ng mga troops na lumilipad kaya plano ko sana tanggalin agad yung dalawang air defense. Pero hayaan na, dahil sa paakyat na yung 3 buwang na hero, nilapag ko na yung bahay ng aso dun sa may taas para matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dun sa may taas at mapilitan pumasok yung 3 buwang. Pero syempre si BKF na yan kaya hindi yan sasama sa dalawang hero. Kaya nilapag ko na dito yung puting bakulaw, yung Yeti, yung taong bato at yung inganding kalbo. Para sila na lang yung tatangke dito kay Tupakin at kay Tatang na papasok na papunta sa may town hall. At si BK syempre abno yan kaya magbabasag yan ng pader. Kaya ayan, pinaglalatigo ng bantay na Tatang, buti nga sa'yo. At lumabas na nga yung mga bantay ni Nabinat na 3 ipis kaya sinabuyan ko na ng Moriarty Acid. At tumamblit na nga sa area yung puting bakulaw. Buti na lang tinatanggal na ni Tupakin kasama si Tatang yung town hall. Pero may mga ibang defense pa na naiwan dito sa may baba. Kaya nilapag ko na yung isang butete kasama ng isang rocket balloons para dumiretso sila papunta dun sa isang air defense. Sabay lapag kay Asul na butiki para siya na yung bahala magtanggal sa mga ibang defense at buildings na nandito sa may baba. Kaso, paubos na yung mga buildings ni Nabinat at buhay na buhay pa nga yung 3 hero. Kaya ang naging problema ko dito, kung saan ko pwede ilapag yung mga natitirang troops. Mukhang napasobra ata yung mga dinala ko. Kaya ayan, pinaglalapag ko na lang dito sa may Archer Tower para may pakinabang naman. Sobrang lakas pala yung ganitong troops composition. Kaya pwede gamitin sa mga tournament na mga buwang. Kaya mga idol, alam nyo na, subukan nyo rin yung ganitong troops composition para makasali din kayo sa mga tournament na mga buwang. Pero hindi pa tayo tapos, kaya lumipat naman ako dito sa Tige 13 at sinalang ko na nga ulit dito yung mga gagamitin kong troops. At gaya nga sa unang banat, sinalang ko na nga ulit dito yung malakas na troops composition. Sobrang dami kasi nito, kaya malaki talaga yung chance na makaka 3 star. At pwede rin gamitin sa mga tournament na mga buwang. Kaya tara, pangalawang banat dito naman sa Tige 13, nagamit na yung matinong troops composition. At dito ko nga ginamit sa base ni Harvest Ataf. Sariling gawa niya ata yung base niya dahil bago sa mata. Kaya dito, plano ko sana nahagisan lang ng bulalakaw yung Eagle Artillery. Para sana kasama sa matatanggal yung Clan Castle at yung Town Hall. Kaso marami-rami yung mga defense na kinalat sa labas. At apat nga lang yung Imbispel na dinala ko. Kaya ginamit ko muna dito yung Rocket Spear ni Hero yung bot para matanggal yung mga ibang defense. Kaso nakasalubong niya na dito yung bantay na enemy BK. Kaya ginamitan ko na ng Recall Spell. Buti na lang nagawa niya pang tanggalin yung isang single IT. Kaya binibilang ko na dito kung ano yung mga defense na kailangan ko lagyan ng Imbispel. Para yung bulalakaw ni Tatang doon tatama sa may Eagle. Kaso ganito yung nangyari. O diba, sa pool yung mortar, sabi sa inyo eh. May pabilang-bilang pa kasi nalalaman, hindi naman pala tatama doon sa may Eagle. Mali kasi yung pag-drop ko kay Tatang. Nawala kasi sa isip ko na dapat doon ko nilapag si Tatang sa may butas. Sigurado sana sa may Eagle tatama yung bulalakaw ni Tatang. May nalalaman pa kasing bilang-bilang kaya ayun, bilang lang din yung mga natanggal na defense.
Pero hayaan na, wag laging umasa sa bulalakaw ni Tatang dahil malakas naman yung troops composition na dinala ko. Kaya nilapag ko na nga kanina yung isang Yeti at isang robot para sumama dito kay Tatang at kay Tupakin papunta dito sa may gitna. Pinasama ko na rin pati si Abnoy na BK, yung puting bakulaw, Super Yeti at yung taong bato. Kaso lumabas na nga yung bantay ni Harvest attack ng mga ipis. Kaya ayan, tinapunan ko ng lindol dahil wala naman akong dala muriatic acid. Hindi na nga ako nagdala dahil ang planong kasama sa matanggal yung clan castle dito sa may Eagle. Pero dahil sa magaling tayo magbilang, kaya ayun, saktong-sakto nga yung pinuntahan ng bulalakaw ni Tatang. Dahil sa pul nga yung mortar at hindi nga yung Eagle. Pero tiwala lang dahil isa sa pinakamalakas na troops composition yung ginamit ko dito. So sobrang lakas, namuti nga yung gitnang base ni Harvest attack dahil doon sa nadedong puting bakulaw. Kaso nga lang, yung mga bantay na ipis, tuwang-tuwa naman sa kakahagis ng tae sa mga troops na nandito sa may gitna. Kaya ayun, nagwala na nga yung Abnoy bago pa mahamoy tae sa mga ipis. Pero buti na lang, nagawa na nila tanggalin yung Town Hall at yung Eagle. Kaya nilapag ko na dito yung butiki sa may kanon para magbugahan sila ng apoy ng Wizard Tower. At ito na nga ulit yung problema dahil sa sobrang dami ng troops na dinala ko. Mukhang hindi na naman ulit magagamit kaya ayan, pinaglalapak ko na lang dito sa may taas para may pakinabang naman. At dahil sa hindi ako nakadala ng muriatic acid kaya ayan, hanggang dulo, buhay na buhay pa rin yung mga alagang bantay na super ipis ni Harvest attack. Katayin na sana ni Hirong Yombot kaso lang pinigilan pa ng ipo-ipo. Kaya ayan, hanggang sa ma-3-star, buhay na buhay pa rin yung tatlong super ipis na alagang bantay ni Harvest attack. Pero baka ayaw nyo pa rin maniwala na malakas na troops composition to dahil mga puro low TH yung mga binabanatan ko. Kaya sige, lumipat na nga ako dito sa isa kong account na TH16. At nai-ready ko na nga dito yung malakas ng troops composition na pwedeng gamitin sa tournament na mabuang. At dito nga, nagmamadali nga akong umata. E tignan nyo naman, nagkaroon pa ng maintenance break. Pati nga yung isa kong kasama dito sa 2.0 na si Cairo, nagmamadali na rin umatak dahil wala pa mga tulog. Kaya eto, diretso banat na nga pagkasalang ko ng malakas ang troops composition. At dito ko nga ginamit yung last attack ko sa base ni Midja. Makunat-kunat na rin sa TH17 at TH16 nga lang yung gamit ko dito. Kaya masusubukan talaga dito yung troops composition na pwedeng gamitin sa tournament ng mga buwang. Pero haagisan ko muna ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Town Hall ni Maggi. Kaya nilapagan ko na muna ng imbispel yung mga ibang defense sabay hagis ng bulalakaw ni Tatang. At ayun, sa pool ng tae ni Tatang yung mismong Town Hall ni Maggi. At dito na nga nagsimula yung problema sa kakamadali. Dahil nung chinek ko yung equipment ni Tupakin, hindi ko pala na-set yung malaking pana niya. Kaya ayan, hindi nga mapasama sa matatanggal yung Town Hall ni Maggi. Pero hayaan na, gaya ng dati, gawa na lang ng paraan. Kaya binaba ko na yung bahay ng aso dito sa may baba para matanggal na kaagad ng dalawang robot at ng mga salamangkero yung mga buildings na pakalagkalat dito sa may baba. Dahil ang plano, papapasukin ko yung mga hero kasama yung mga ibang troops papunta dun sa may gitna. Kaya nilapagan ko na ng jump spell para sigurado yung tatlong buong na hero kasama yung mga ibang troops papasok sila sa may gitna. Kaso nga lang, dahil sa hindi natanggal yung Town Hall, kaya ayan, tuloy-tuloy yung paghagis ng tae. Kaya tinakpan ko na muna ng spell ng ugat para hindi tuloy-tuloy yung paghagis ng tae sa mga hero. At itong buang na puting bakulaw na to, nagpaiwan dito sa may Wizard Tower at panay nga ang suntok niya sa pader. Akala mo naman, mababasag niya yung pader. Pero hayaan na, dahil bagong pisa pa lang niya na level 2. Kaya balik na muna tayo dito sa mga hero na nasa gitna. Nagwala na pala yung Abnoy na BK dahil kinuyog ng mga defense. Kaya ayun, nadedo na nga. Lumabas kasi sa screen yung maintenance break. Kaya ayun, pati si Abnoy nagmamadaling pumasok dun sa may gitna. At inunahan niya pa nga yung taong bato. Kaya ayun, siya tuloy yung nakuyog ng mga defense. Kawawa naman. Pero hayaan na, dahil sa nawala na yung takip ng Town Hall, kaya nilapag ko na dito yung bidabidang Hirong Yombot para matanggal na kaagad yung Town Hall na panay ang hagis ng tae. Sinama ko na rin sa paglapag yung kaldero na may lamang tae dun sa may taas para makatulong pa sa pagtanggal sa mga buildings sa pakalat-kalat dun sa may taas. Habang si Hirong Yombot, hinabol pa nga ng mga tambay na tiyanak. Malaki yata yung pagkakautang. Kaya ayun, nagtago yung buwang. Habang si Gantin Kalbo at si Mata, nag-team up na nga at inisa-isa na yung mga defense na nandito sa may 3 o'clock. Nagkaintindihan na tayong dalawa. Parehas ba naman na mga walang damit? Kaso yung isa, nakadayaper pa. Habang itong buwang na to, playing safe lang. Kung kailan wala ng defense, saka palang papasok. Pero hayaan na, intindihin na lang natin. Dahil bagong pisa pa lang yan, nagkulang pa sa wisyo. Pero buti na lang, ganadong-ganadong nga dito yung Hirong Yombot kasama si Mata at yung Higanting Kalbo. Sobrang ganado, ayan, nakatapok pa nga ng malaking tae. At halos paubos na nga yung mga buildings na naiiwan dito sa base ni Nidja. At para hindi ako maboring habang nag-aantay na matristar yung base ni Nidja, kaya ayan, tinitigan ko na lang si Higanting Kalbo. Kasama si Mata na kulang sa dugo at nakadayaper pa. At yung puting bakulaw na bagong pisa, wala man lang talaga na itulong. Kaya ayan, nagdadabog pa nga sa pader. Kala mo naman talaga mas matigas pa sa pader? Putik na puting bakulaw yan, sinama-sama ko pa sa grupo. Mula umpisa hanggang matapos ang atap, wala man lang na itulong kundi magdabog lang sa pader.
Pero hayaan na, dahil sa pinapalayas na nga ako ni Supercell habang humata, kaya nag-out na nga ako dito. Kaya i-shoutout ko na lang muna yung mga nagpapa-shoutout dito sa aking YouTube channel. Kaya shoutout sa inyo mga idol, hindi ko na maisa-isa ang inyong mga pangalan. Kaya sinama ko na lang dito sa aking upload na video. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At lagi natin tatandaan, naglalaro tayo para malibang at sumaya. Kaya good vibes lang tayo dapat lagi sa paglalaro ng Clash of Clans. Huwag nating gayahin yung isang girong yombot.